2 Corinthians chapter 5 verse 17. New English translations, so then, if anyone is in Christ, he is a new creation. What is old has passed away. Look, what is new has come. One of the problems at Corinth was that believers were judging after the flesh. They were comparing Paul with other teachers and using carnal judgment instead of spiritual discernment. They were forgetting that the Christian life is a new creation with new values and motives. To judge Christ after the flesh is wrong. That is, to look upon him, as the world does, as only a great teacher or example. In today's message, Brother June Macapobre expanded the encouragement of Apostle Paul to the Church of Corinth. A statement from Anthony D. Sousa. What does it mean for a man to become a new creation? How does a person become a new creation? And some of the biblical examples about this topic. Paul, as an unconverted Jewish rabbi, probably did look upon Christ after the flesh. But when he saw the glorified Christ, Paul changed his point of view. We must have a spiritual evaluation based on the Word of God. Other teachers said Paul was beside himself. They were judging after the flesh and proving that they lacked that love of Christ as the controlling force of their lives. Ang aton kuhaan nga opinion, isa sini amo ni si De Sousa. Hindi ni lahog-lahog nga tao tungod kay kung imo tan-awon si Anthony De Sousa, United Nations Consultant on Social Welfare. Iyan na panilagan nga diin may pagkambyo gid. Isa sa mga butang nga iyan na panilagan, upod sa iban nga manog paniid sa sitwasyon sa kalibutan, that there's nothing permanent except change. Repeat after me. There's nothing permanent except change. Waay permanente diri sa kalibutan magluwas sa pulo nga pagkambyo. Everybody say amen. Kagdayon kung imo lang taon diri, siling pa sa siling nga tao, kung ang pagkambyo will take place, it will create disturbance and discomfort. Everybody say amen. Kung imo makita iya, muupod ka sa pagkambyo, it will create personal disturbance and discomfort. Amo na nga may mga tao nga bisan nagkambyo na ang palibot, hindi siya gusto magkambyo because he is unwilling to pay the price of disturbance and discomfort. Hallelujah. Kagdayon aton gikuan sing gitawag yang gikuan naton sing gitawag ideya ang gitawag si Barnes nga amo ang author sa komentary. Kag amo ni ang iya opinion. Kung imo lang taon sa number 2, ipalihog. Imo makita iya nga will create disturbance. When you form an attachment to the personality of the Son of God, imo makita nga kung kaisa hindi ka kaupod sa pagkambyo. Tungod kay ang pagkambyo ya, imo makita iya, gusto sa Ginoo nga kung ma-attach ka sa iya, you will experience in your perspective a new views of life. Kung ara ka kay Kristo Jesus, laina ang imo panglantaw. Everybody say amen. Kung upod ka sa imo amigo, imo makita may kinatuhay na ang ila panglantaw sa imo, interpretasyon sa kabuhi. Kung upod ka sa imo abyan, ara ka sa upod sa imo ulubrahan, upod ka sa imo eskwelahan, upod ka sa tanan nga din ara nakighalubilo ka sa sining nga mga tao, imo makita iya, parehas ka mo kabuhi. Pareha ka mo kaon sa pareha nga pagkaon. Pareha ka mo inom sa parehas nga ilimnon. Galagaw ka mo sa isa kalagawan. Pero laina ang imo panglantaw sa kabuhi. Kaya ang imo mga upod sa sini nga kalibutan,
para lang gid sila pang kalibutan. Para lang gid sila sa sini nga kalibutan. Pero ikaw biyan nga kun madula kamo nga duha sa sini nga kalibutan, may kadtuan ka nga isa ka lugar nga separado kay sa lugar nga iya kadtuan. And we must be serious about this. Kagdayon imo makita iya new motives. Hindi lang kay new perspective and views, kundi new motives. Imo makita iya ang motibo niyo diferensya na katama tungod kay in the area of generosity. Gahatag na sila expecting sa mahimo po nila. Hindi bala ang politiko, imo makita iya nga kung maghatag na sila, imo makita masugot kagag sini bisan ano cover, may gitawag may motive sila nga imo makita agud nga mapuslan kagag magamit kanila. Ang bag-o nga motibo, imo makita ikaw nga Kristohanon, way kagahatag expecting for material rewards. Nagahatag ka tungo kay gihigugma nimo ang Dios, kag ang Dios naghigugma sini nga mga tao, kag ang ini nga mga tao way ni obligasyon sa pagbayad sa imo. Ang Dios nga diin imo ginhigugma amo na magabalo sa imo. Dayon new principle. Ano ning principle? Isa sa mga lecturer naman dito sa gitog Living Springs School of Christian Ministry International, imo makita ya, nagsiling siya, ang principle, I would like to explain this about the word principle. Kaangay ni kung sundo nimo ang principle. Like for instance, kung sundo nimo ang principle sa pagkamabakas, may makuha gi ka nga reward. Kaangay sini ang principle nga kung magsakay ka sa gitog series, hindi ka lang manaog, masakay ka di sa bakulod, kag hindi ka lang magpulo panaog sa manapla, dalon ka gid sa series didto sa bakulod. Tungo kay amo na ang example sa principle. Nga diin kung ikaw gitawag magtapik kay Kristo Jesus, kag maghinulsol sa imo kasalanan, kag magtuo, kag mag-alagad siya, masugot kag sa ini, dalon kag sini nga Ginoo sa langit. Palpakan na to na Ginoo. And that is the word principle is all about. Dayon imo makita new objects. Lain ang imong objectives. Lain ang imong plano sa kabuhi. Kag dayon nagapangita ka na siyang bag-ong mga purpose and He lives for in you ends of life. What a wonderful commentary sa sining ni Barnes. Pero lantawon naton ang pila ka importante pagid nga butang sa sining nga passage sa scriptures. Number 1, aton lantaw. Aton ansiran ang question. What does it means for a man to become a new creation? Ano ang buti pahangop ni Apostol Paul gid sini? Nga nagsiling siya nga bag-o nga tinuga. Very simply, it means that what the scripture says, magaungot lang ta sa gihambal sa pulong sa Diyos. Hindi na ta magsaylo sa revelation sa pulong sa Diyos. Kag ang pulong sa Diyos nagasiling, literally nagsiling siya, the man actually become a new creation. Kung magtapi ka sa Ginoo ya, posible ang panglantaw sa tao, amo ka lang nga hitsura gihapon. Gakaon ka sa amo lang gihapon, pero sa panglantaw sa Dios, bag-o ka kay nakatapi ka sa isa ka Dios nga makasarang sa pagbag-o sa imo hunahuna, makasarang pagbag-o sa imo balatyagon, kag makasarang pagbag-o sa tanan nga ara sa imo. Amo ni ang hambal. His whole being, interbinihan niya ang imo bugos nga pagkatao. Amo ganina nga kita diri, lainta sa iban nga simbahan. Although nga may maayo pa sila sa aton. Ang iban nga simbahan, gitudluan nila ang ilang mga gitawagya, mga membro sa gitawag Christian doctrine. Ano ng Christian doctrine? Gitudluan nila nga kung sa kaduon sila sa saksi niyo ba, kabalo sila magsabat, kaduon ka sa 70 Adventist, kabalo sila magsabat, kaduon sila sa Mormons, kabalo sila magsabat, kaduon sila sa Oneness, kabalo sila magsabat. Pero kita lain. Ara man na.
Kumplito man na sa aton library. Pero waay nato na gihatagi sing focus nga ang aton gihatagan sing focus nga diin aton gid ma-experiencehan hindi lang sa theory kundi ang kabag-o gid sa kabuhi. Ano ang imo presentar sa Ginoo? Ano ang ipresentar nimo kay Satanas? Ano ang ipresentar nimo sa mga tao nga ikaw Kristohanon? Isa lang ang ipresentar mo. Hindi lang damo ka ipresentar, may ka magdebate, mayo ka gitog magsagulo sa pulo. Pero isa ang ipresentar mo nga hindi na maliso nga kamatuoran, nga makapamatuod ka nga may nagbago sa imo pagkatao. Palakpakan na to na Ginoo. May nagbago sa imo kinaya. May nagbago nga principle sa imo. Kagdayon imo makita hindi man gulpe tungod kay imo makita you the byproduct of your choice and decision, pero ang gusto sa Ginoo ang imo nature, ang imo life, ang imo behavior ka karakter bag-uhon gid sa Ginoo. Palakpakan nato na Ginoo. And that is amo nang ipresentar mo during the judgment set. Kung magatubagay ka mo sa Ginoo, ano ang ipresentar mo? Ang ipresentar mo Ginoo, nagpasalamat ko sa imo nga diin ari ko sa bagong langit kag bagong luta tungod kay didto sa kalibutan gidbag-o mo ang akon kinaya. Palakpakan na tayo Ginoo. Hallelujah. Amo ni ang pinaka-importante nga bahin. Dayon kon padayunon naton before ta magpartik. Whereas the man was dead to God, as a new creation, he becomes alive to God. Ano ang tao? Ano ang hambal sa Efeso? Patay kamo sang una. Baskugunta. Patay kamo sang una, pero buhi na kamo karon. Palakpakan na to ang Ginoo. Anong napatay? Nasubo ko sa isa ka preacher nga nagsiling nga ang Biblia may butig. May hindi matuod. Ang argumento niya, kung imo lang taon, pwede ma-accept sa mga tao nga way gatuon sa Biblia, pero sa mga nagatuon sa Biblia, hindi madawat ang iya argumento. Nga, nagsiling siya, sa dira nga nagsiling ang Ginoo dito kay Adan kag kay Iba, sa adlaw nga magkaon kamo sini nga ginadili nga bunga sa kahoy, mapatay kamo. Question niya, nga way napatay. Nagkabuhi pa sa 900 katuig. Ito binutig ang Diyos. Binutig ang Biblia. Way gali siya kahangop nga din hindi lang ang kamatayon sa lawas kung magtuon ka sa Biblia amo ang importante. May kamatayon sa relasyon. Everybody say amen. Ano ni kamatayon sa relasyon? Gadin kung kaisang obdanay ang magtiayon, damo ko nakita nga din imo makita nga obdanay sila, pero way na sila gasinapakay tungo kay patay na ang relasyon sa ila katunga. Ito says, ano ang napatay? Ang napatay sa gagagin kaon sa tao, ang gitawag iya bunga nga gindili, hindi ang napatay ang lawas, tungo kay nakatiner pa sila sing ginatos katuig, ang napatay ang relasyon nila sa Diyos. Kagdayon ini nga kamatayon, imo makita nagapabilin hantod karon. Kag may isa ka theologian nga nagsiling, ano ang gibulos nga mabuhi ang tao? Nga makasurvive siya, ka maka-enjoy pa sa sini nga kalibutan. Tungod kay patay ang iya relasyon sa Dios, waay na sa interes sa Dios, waay na gusto siya nga hindi na manginlabot ang Dios sa iya kabuhi, imo kit nagbulos ang 5 senses. Nagbulos ang 5 kapamatyagan. Ang iya pagkatao nga depende na siya makita. Ang depende na siya mabatian, gadepende na siya mahikap, gadepende na siya matilawan. Kag ining 5 kagitawag senses amo ni nag-operate. Pero ang pinakasubo sa tanan, ining 5 ka senses hindi ni katandog sa Dios. Tukay patay ang iya relasyon sa Dios. Amo na nga sa dira nga ara kay Kristo Jesus. Buhion ka niya. Nga hindi ka lang magkabuhi sa imo panulok. Hindi ka lang magkabuhi sa imo gitawag ya makita kag mabatian. Tukay kung mag-agad kasi ni posible nga madisib ka. Lantaw lang yun ng magikiro.
Ano ang gintunto sa magikero sa mga naglantaw sa iya? The sense of seeing and the sense of hearing. Pakitaon ka nga ang papel na himo kwarta. Pakitaon ka nga ang itlog na himo nga piso. Pero matuod bala na? Hindi na matuod. Tungo ka imo magkakaabdik sa kamot kag sa trik. Pero ikaw nga ara sa Ginoo, way ka nagalakat lang sa imo panulok. Tukay sa imo panulok ya may standard operating procedure nga sa imo malantaw. Ano man ang kanami, di konsulta nimo kung ini ara bala sa pulong sa Diyos. Everybody say amen. Sa imo mabatian, bisag ano nang imo mabatian, ginakonsulta nimo sa pulong sa Diyos kung ining nabatian bala nimo matuod. Amo nang palatandaan na ginbuhi ka sa relasyon ra kay Kristo Jesus. Amo nang kahulugan nga din imo makita iya na bag-o ka na nga tinuga. Everybody say amen. We must be honest about this fact. Kaya amo ning imo i-plaster mo. Dayon ano ang bersikulo 4? Okay. Anong bersikulo 4? Tanawan niyo na ano ang Ginoo. Baskugon ta, pero maluluyon gid ang Dios kag dako gid ang iya pagigugma sa aton. Naginbuhi ka. Nagyatagan kanya bag-o nga relasyon. Tuki maluluyon ni nga Dios. Everybody say amen. Isa sa mga pundasyon nga din, ako nagapadayon, pag-upod sa inyo, kag kamo nagapadayon, padayon ta nga nag-updanay, tukay way tapabay sa Dios, maluluyon ang Dios. Kag imo mabatyagan ang iya kaluoy. Sa dira nga nadimalas ng Israel, gipanggapos na sila. Ang ilang mga propeta ginpamatay na. Abi mo lang, isa sa gitog revelation nga din nagpabakod kay Jeremiah. Nga din sa naglantaw siya sa pagbutlak sa adlaw, nagsiling ang Ginoo, Jeremiah, my mercy is new every morning. Ang akon kaluoy, bag-o na, kaangay sa bag-o nga nagbutlak nga adlaw. Nagpaintindi kung ara ka kay Kristo Jesus, imo makita, maka-experience ka sa bag-o nga mga butang nga pa-experiencean sa Dios sa imo, nga way nimo na experience sa nagligad sa imo kabuhi. Pagpakan nato na Ginoo. Maka-experience ka sa supply sa Ginoo nga way nimo na experience sa nagligad. Maka-experience ka nga din makatulog ka na to kay gipatawad ang imo sala. Maka-experience ka nga din ang iban niya, imo makita ga-struggle sa pag-angkon sa mga butang, pero ikaw lain, ga-struggle ka sa pag-uyat sa tag-iya sa mga butang, ining tag-iya sa mga butang, makahatag ni sa anong nga tion, sa bisan anong nga sirkumstansya, tukay, He is not limited sa gitag government control sa universe. Hindi siya nagapos sa frequency, hindi siya nagapos sa vibration, hindi na nagapos sa energy, tungkay siya ang tag-iya kag naghimo sini. Pagpakan na ito na Ginoo. Amo nang pinakatahom, dayon, padayon ta. Gusto na kon nga before we partik. Kaya abi mo lang tandaan ta gini nga diin mo makita as the longer I study about the mystical union, isa sa interesan sa Dios sa aton nga diin may makita siya nga kinaiya sa aton nga naghalin sa iya. Hindi bala malipay ka sa imo bata? Negative man kag positive, malipay ka. Nga diin imo makita ang imo kinaiya nga malain daw ara man sa iya. Ang imo kinaiya nga maayo daw ara man sa iya. Ito si malipay kag nga naliwat ang imo bata sa imo. Kay kung may mga kinaiya nga waay naliwat sa imo bata, posible nga ang tag-amay sila nga bata imo silingan. Everybody say amen. Ito si magkakalipay ka. Hindi lang sa hitsura kag sa kinaiya. Na, siling pa sa amay, to daw dalok-dalok ka nga bata, siling ang bata, diin pa bali ako maliwat, ikaw akong amay. May pagkadalok-dalok ka man. Nagpaintindi kaangay sina, nga din kung ara ka kay Kristo Jesus, gusto si Kristo Jesus nga may kinaiya siya nga malantaw sa imo. Pagpakan nato na Ginoo. Tungod kay tandaan ninyo ni mga kauturan dito sa langit,
myriads of angelic hosts, myriads of heavenly being, mga linuwas dito. Pero hindi ka kakita gamo dito. Hindi ka kakita division dito. Hindi ka kakita hisaay dito. Hindi ka kakita dito bugal tungod kay isa lang ang kinaiya ni Kristo Jesus. Palakpakan na to na Ginoo. Amo na nga kita gibalay, hindi ta mga debatidor. Hindi ta manog gitaw para sa gitawag ya may gitawag, may mga may mga Catholic faith defender, may mga defender sa ila pagtuo, kita wala ta sina. Uldo nga gatuon ta ang aton nga din mapakita naton ang kinaiya sa Ginoo nga aton gitapikan. Palakpakan naton na Ginoo sin. Dayon kun imo lang taon makadto kita madungag kita. Whereas a man had no relationship with God, as a new creation, he is given a relationship with God. Amo na nagbago. Wala ko pamangkuton ka. Tuod ka gid nga Kristiyano, nagbago ka. Oo. Tugay sang una, way korelasyon sa Dios. Way gani ko ga pangamuyo. Way gani ko ga puasa. Way gani ko ga prayer meeting. Pero karon lain na. Ang akon pag-prayer meeting, akon pagpuasa, ang akon pagpangamuyo, ang tanan nga, akon ginahimo, bunga na itong kay may relasyon ako sa Diyos. Palakpakan na ito na Ginoo. Dayon, mapadayon kita. Whereas a man was not sure about God. Pamangkuton mo ang mga tao nga way karantanan kay Kristus, hindi na sa siguro sa relasyon sa Diyos. Ang iya sina gitawag ang word nga absolutely uncertain. Kung may absolutely certain, may absolutely uncertain. Hindi sa kasiguro. Ang iya gitawag sina nga, ang iya gibasihan sina, imo makita inang word nga matud nila. Kung imo pamangkuton sa gitawag ya, kamatuoran sa Biblia, ang ihambal sina imo makita hindi nakatultol sa bersikulo. Abi mo lang kung matud nila gani ang imo nahibal-an sa Biblia, kag matud nila ang imo relasyon, ang katsugpon sina ano gani, matud nila ako dili angay. Everybody say amen. Maindi kagid angayan sa tubangan sa Dios tungod kay ang standard operating procedure ara sa written word. Palpakan nato ang Ginoo sa. Wala. Whereas a man was not sure about God. Hindi na sa siguro. Pero, kung may relasyon ka na kay Kristo Jesus, as in your creation, He is absolutely certain about God. May isa ka magtiayon nga, believe man po ko sa to. Namangkot ang asawa. Kitag-alagad man, taga-kadto man tas Domingo, masiga kapoy-kapoy lang tas ni, kag maimpirno man lang ta. Isakto nga, pamangkot sa asawa. He confess his uncertainty about God. Pero galing kay ang bana, gabasa Biblia. Siling siya, hindi ni palagpat ang aton ginhimo. Nga ang aton manual nga ginbasa, amo ni siguro nga mapa pagkadto sa langit. Pagpagkan na ito na Ginoo sini. Anong gihambal sini matuod ni? Kung naghambal ni impirno tuod. Kung naghambal ni langit, tuod. Kung hambal ni panalangin sa mga matutom, tuod ni, way ni gabinutig. Amo nang kasiguruhan ta, ang ginhambal nga aton ginpatihan. Ito sis, imo makita anong ginhambal. Kung ikaw natapi kay Kristo Jesus, bago ka na nga tinuga. Hindi ka na gitawag yan nagkabuhi nga way siguro. Hindi ka na nagkabuhi sa principle, sa interpretation na tungod sa Diyos. Hindi ka na tao nga way siguro. Makapinpuwin ka na. Makasiling ka na nga, for me to live is Christ and to die is gain. Palagpakan na ito na Ginoo. Nga, na-experiensyahan mo mo. Everybody say amen. Ang hindi mainto sa pansit, sa sabor sa pansit, tandaan ninyo na, ang hindi mainto, sige kaon pansit. Ang hindi mainto sa langit,
inang pirmi gabasa sa Biblia tong kay ang iya purpose na nga malangit gid siya. Palapakan nato na Ginoo. Everybody say amen. Dayon. Whereas a man never fellowship and commune with God. Why na mo na nga. Imo makita, dalon mo ang tao sa simbahan, nga way sa relasyon kay Kristo. Hindi na siya ganahan. Daw ginatutdan buliis na. Everybody say amen. Way sa relasyon mo. Everybody say amen. Paugda ang duha ka batan-on nga way sila relasyon. Mag-away na sila. Pero paugda ng may relasyon. Wow! Imo makita, gakahang ang pag-updanay. Amo na ituod. Ito says nga, imo makita iya, sa bag-o ka nga tinuga, may bag-o ka nga kaangtanan sa Diyos. Palakpakan na ito na Ginoo siya. Kagdayon, ang hambal rin, he fellowship and commune with God all the times. Hindi ka gitawag ya mabuhi kung panahon nga gitawag ya magmata ka nga hindi ka kapalapit sa Dios, because ang imo relasyon hindi kay sometimes, all the times. Palpakan na ito na Ginoo sila. Kaangay ka sa isda nga di ka mabuhi kung may tubig. Kaangay ka sa isda. May isa ka kasaysayan nga din ako na as ilustrasyon. May isa ka gitawag yan nga may isa ka siyentipiko nga iaprubahan nga ang isda mabuhi nga way tubig. Iya lang gihulom sa kimikal. Halin sa pagbuto sa isda, hangtod nga nagdako ang isda. Iya lang gibutang sa planggana nga may kimikal daw, gitawag lang daw aquarium. Dayon, he wants to prove the world nga diin mabuhi gali ang isda kon sa way tubig tungod sa iya diskubre. Abi mo lang giimbitar niya ang gitawag nga giimbitar niya ang iya mga amigo kay gusto niya i-demonstrate. Kag dira pa niya i-demonstrate sa pinakatahom nga swimming pool. Sa dira nga sa presentasyon na kuno gidala na tong iyang aquarium balang nga gisudlan sa isda nga kimikal ang iyagi sagod sa isda. Karon ang nagdala sa daw aquarium nasandad man kagdayon pagkasandad ang kristal nga nabuka kagdayon imo makita iya dira man sa kilid sa swimming pool. Abi mo lang ang isda nagkadto sa swimming pool, nagtumbo ang isda sa kalipay. Nga hindi siya gi-artificial lang tong siya pagbuhi. Ang iya habitat amugid ang tubig. Siling ang gitawag yang mga nagkusa. Ang imo discovery hindi gid totoo. Nga, lantawa balana, paglambot sa swimming pool ang isda, nagtumbo-tumbo sa kalipay, intos hindi siya taga-aquarium, taga-tubi siya. Nagpaintindi ako ng isa katao ya, makalambot lang sa Ginoo, makalambot lang kay Kristo Jesus, magmalipayon na siya tungkay para na sa Diyos, hindi na siya para sa ibang nga mga butang. Everybody say amen. Sino nagmalipayon? Nga mga tao. Nga tuod ka experience sa matod nga kalipay, sobra sa kalipay, sa kwarta kag sa mga butang sa sining nga kalibutan. Inang mga tao nga nag-alagad kay Kristo Jesus. Palpakan na ito na Ginoo. So, ano pa? Gusto na ko nga klaruho ni. Abi mo lang kundi na ito maklaro ang aton relasyon sa Dios. Amo na yung pinagkasubo sa tanang. Hindi ta katindog sa mga pagsulay. Gapunaw ta. Ang aton gamiton ang 5 senses. Ang 5 senses ara na. Pero ang 5 senses nag-agad na sa spiritual nga resources nga ara gibutang sa Ginoo sa imo. Palakpakan na to na Ginoo sa. Whereas a man living in sin and immorality, na, amo ni nagkakatabo karon. Siling pa sa isa kamaalam. This is a mad world.
wherein young generation are living in. With sexual revolution, taught us more about sex education. Tawa mo, ang nagkakatawa. What is anong nagtabo sa kalimutan? Sin and immorality. Pero sa dira nga makatapi ka kay Kristo Jesus, as a new creation, imo makita iya, He lives in righteousness and holiness. Ang imo focus, sin and immorality lang. Pero sa dara ka kay Kristo Jesus, may bag-o nagtubo, malang nga dauhong sa sulod nimo. Nga hindi ka nalayhan sa immorality. Hindi ka na mag-enjoy. Hindi ka na malipayon sa tanan nga tiyon. Gastragol ka na kung mapilitan ka sa paghimo sala, gapilitan ka sa paghimo sa sini nga mga butang, gastragol ka, kagamahay ka nga nahimo mo ni. Nga, tungkay may bag-o na nga motive sa sulod mo, nga hindi ka na gusto maulipon sa sini nga mga butang. Kakun saguron mo lang ni, saguron mo lang ni utod. Imo lang ni bunyagan sa pangamuyo, kag pagpuasa, kag pagpalapit sa Ginoo. Ini nga gitawag balatyagon na nagturok sa imo tagipusoon kapag hunon amuning mag-ire sa tanan nga sin immorality nga dinara sa imo kabuhi. Pagpakan na ito na Ginoo. Kagdayon, ano pa? Whereas a man was doomed to judgment and eternal separation, eternal separation from God. Kumala siling pa sa Biblia, it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Kagdayon, anong hambal diri? As a new creation, tiyan mo na, he is destined to live eternally in the presence of God. Amo na pinakataon. Hindi matapos sa simenteryo ang imo kabuhi. Papahuayon lang imo lawa sa simenteryo, pero imo makita ang gitong essence, ang substance sa life, ang nagtipig Diyos. Palagpakan na ito naging. Kag there will be a great reunion day. And that, ang bilog na creation, waiting for that great spectacular day, nga diin may paghuro sa trumpita, may paghuyop sa trumpita sa Dios, kag dayon, ikaw nga ara sa imo lulubngan. Magabangon ka to, kay ang essence kag principle sa spiritual nga kabuhi ibutang liwat kag magatindog ka nga diin kumpleto nga nagadayaw ka naghimaya sa imo Dios. What a wonderful revelation. Dayon, ano pa? Ari na ang question ni ikaduha. How does a person become a new creation? Paano ko nga mangin new creation? Note, the word of scriptures. Ang pulong sa Diyos, hindi ta magalin. If any man be in Christ, he is in new creation. It is being in Christ. Ang reliyon niya, hindi na makapaluwas sa imo. Kita may reliyon, we are member of the group of churches, pero way taga-promote sa iban nga kung musulod ka sa reliyon niya, maluwas ka. Hindi. Ang kaluwasan aralay kay Kristo Jesus, palapakan na ito na Ginoo. Amo na nga ang gitawag ang principle of sola fide, sola gratia, sola scriptura, sola deo gloria, na bugos na hindi na kumpleto kung why ang ika-importante nga principle nga gitong solos Christos. Christ alone. Kung imo lang taon diri, it is being in Christ that makes a person a new creation. When a person fully believes in Christ, dayon, God places and position him in Christ. Diin ka ihatag. Kapag sinang kaamay, gusto ko nga maluwas. Diin ka dalaon. Amura kung kaysa, we must be aware sini. Kaya kung kaisabi mo lang, nagkaburigal na ning theological nga gitog chaos. Nga may mga tao nga gitudluan sa balang espiritu, nga way gani tudlo kay Kristo Jesus.
Gitudloan speaking in tongues nga way gani i-attach kay Kristo Jesus. Gitudloan prophecy nga way i-attach kay Kristo Jesus. Kag posible nga diin makamanifest yung prophecy, makamanifest yung speaking tongues, pero imo makita hindi iya sa Dios tungod kay ang genuine nga gitong experience sa gift of the Holy Spirit kung ang isa ka tawo ma-attach dira kay Kristo Jesus, palakpakan nato na Ginoo, mahimo siya nga bag-o nga tinuga. Imo makita gapukos lang sa milagro, gapukos sa gitawag ya blessing, kakun ka isa na lipatan nga ang blessing, ang butangan sa amay sa imo, hindi reliyon una sa tanan, hindi isimbahan, ibutang kaniya kay Kristo Jesus. Pagpakan na ito na Ginoo. Amo nang ini organisasyon, ini religious organisasyon, nga din unahon ang doktrina, magluwas sa doktrina sa pagbutang sa imo kay Kristo Jesus, hindi ka na magpati, kay kung gusto ka kaluwasan, ang kaluwasan mo aralan kay Kristo Jesus. Pagpakan na ito. Wala ito, wala na. God places and position him in Christ. In all that Christ is, Christ lived and died and arose. Siya lang ang napatay, gilubong kang nabanaw, kag amo ng gospel. Tatawa bala na. Ang kapatuto dito sa Davao. Natawa din na nanago na karon. Na, hindi ni masuno mo. Hindi ni mo ni matalusan. Amo nang asiling pa ni gitawag ni Auguste Comte, one of the greatest philosopher of his time, nakikita sa kay Carlers, nga isa man ka Christian philosopher, iya giagne. Sila siya, sir, upod ka sa akon, kay suito kas doktrinas Bible, maghimo ta reliyon. Nga, based sa principle sa positive thinking, aton lang puwasan, aton pirdihon ang Christianity. Sa aton ideya kag pilosopi, himuon ta nga daw reliyon. Panglingo si Carlos. Silang siya, Mr. Comte. Mahimo la nato ni. Mahimo mo ni nga imo madaog ang Christianity, malampuwasan nimo, mapirdi nimo ang Christianity. Sa tatlo lang kapaagi, Mr. Comte. Kinahanglan nga documented nga mapatay ka, documented nga ilubong ka, kag documented nga mabanhaw ka. Mentras hindi mo ni mahimo, hindi ka kapirdi sa Christianity. Tug kay Christianity napasad ni sa kamatayon sa isa ka tawo, ginlubong kag sa tatlo ka adlaw nabanhaw kag nagkayab kag buhi isa sa wala sing katapusan. Kag amuning ginasimba sa mga tawo, minilyon nga nagasimba tungod kay ini nga Dios nga dinara sa tuo sa kamot sa amay, ang anak sa buhi nga Dios. Amuning nakapabuhi sa Christianity in spite of the severe persecution. Imo makita sa mga gitog, sa mga pagsalakay ni Satan nakasurvive, tukay buhi ni nga panalipod sa iyang mga katawan. What a wonderful revelation. To be in Christ means that the person lives, dies, and arises in Christ. What a wonderful. Hindi kita magtinir sa sining kalibutan. Pero ang nakaayo lang. Kaya may nauna na sa ato. Isa sa akong amigo nga nagkadto sa Israel. Sagidala sila sa tourist guide dito sa lulubngan ni Ginoong Hesus. Kita ganyan nga way unod. Kita ganyan ang bato nga gilipon. Hibi siya. Pasalamat siya. Ginoo salamat nga gidawat ka. Way ka nagpabilin sa lulubngan. Ako nga nagtuo sa imo, hindi po magpabilin sa lulubngan tungod kay ginbanhaw ka, ako man pagabanhawon sa pilakadla. Anong hambal ni Jesus? Ang bisan sino nagatuo sa akon, mapatay siya. Yes, mapatay siya kangay sa ibang nga tao. Pero ang nagatuo sa akon, mabuhi siya kag hindi nagit siya mapatay. Palapagkan na ito na Ginoo. And arise. The person who believes in Jesus Christ is identified with Christ, that is. Dayon. He is counted and considered to be in Christ. Nga naluwas ka. Hindi kay maayo ka binuhatan.
Kay kung sa maayo nga binuhata, di na kasarang sa hindog. Hindi ka di magpatay lamok. Pila ka, tinuig di ka di maghambal, ang di kasala sa dila. Pero, maluwas bala sila? Hindi. Kang ilag ipatihan, ang ilag ginatos ka mga Diyos. Ang Buddhist ilag ipatihan sa Buddha. Hindi. Anong hambal sa Biblia? Ako ang dalan kamatuoran kakabuhi, way makaabot sa amay, kundi pagi sa akon. Natawala na. Nataw ang Islam, ha? More than 300 years. Ang gitawag niya, halin na sulat ang katapusan nga libro sa Revelasyon. Nagtuhaw ang Islam. More than 300 years. Tapos na ang gospel. Mapati iyan ka mo? Nga magkalaluwas ni nga mga tao? Hindi. Nga. Silyado na ang revelasyon. Hindi na madugangan ang revelasyon. Nga ang ara kay Kristo Jesus, abo lang ang maluwas para pagkada to na Ginoo. Ano ang natabo? Kung may tion ka mo, katagan ta ka mo, komplito, nga gitawag origin, doctrine sa gitong Islam. Abi mo lang, sugiran ta ka mo, nga muna nagkakatabo karon, the bloodiest of all religion. Nga. Why Christ Jesus? Sabi mo lang, si Napoleon Bonaparte, as I read the autobiography of Napoleon Bonaparte, I really appreciate sa iya wisdom, military might, kag pertigid sa kagenius. Just imagine, pila kabilog rangko niya, Emperor of Prince Empire, protector of the League of Habsburg, grupo na sa mga nasod, King of Spain, protector of the Rhine, gitawag niya, surrounding da sa Rhine River, ara da ang mga nasod. Ang suluway niya agaw, duha lang ang Ruso kag ang gitawag niya ang Great Britain. Pero sa dira nga napirde na siya, gipriso na siya dito sa isla sa kung nagsala sa St. Helena nga gitawag niya nga isla, gipriso siya dito. Abi mo lang upod sa iya mga general. He confessed with honesty. Documented na nga ara na sa history. Ang iyang mga general nga nag-upod sa iya nga napriso dito, mamakita nagsiling siya, kahibalo ka mo sino si Kristo Jesus. You know Jesus Christ personally? Sila nga mga general, mahal nga emperador, we are ignorant about the personality of Jesus Christ. Siya sugiran ta ka mo. Sila si Napoleon Bonaparte. Since from Alexander the Great, Julius Caesar, gipanghinganlan niya mga emperador. Charlemagne. Kag ako. Ginpakurog namon ang kalibutan. Paagi sa espada, violence and force. Pero kay balom la ka mo? Sino ni si Kristo Jesus? Iya ginsakop, ginkongkir niya ang kalibutan, hindi sa espada, kundi sa paghigugma. Sa grasya, kagkaluoy. Amo na nga siling pa ni Napoleon Bonaparte, isa lang ka hindi mapirdi nga empire nga nagtuhaw sa sining nga kalibutan, ang imperyo nga gitukod ni Kristo Jesus. Hallelujah. Amo na nga. Dayon ano pa? To be in Christ means, arena,
To be in Christ means that a believer walks and lives in Christ day by day. Amo na nga, bisan pa ang mga musician niya, nag-ayo gikon dispensa. Hindi inyo hangpon nga malain ang akon pagtudlo sa inyo. Tungod kay, gusto kita diri nga diin mangin exhibit kita tungod kay imo makita gusto sa Ginoo nga din himuon ka nga exhibit even ang music ministry palakpakan nato na Ginoo himuon ka mo nga exhibit o kay damo ang galantaw sa inyo nakahibalo sila nga ari ka mo sa kadis kag advance ka mo sing tinunan pero ang aton inigitinguan nga imo makita ano man ka-skillful sa pagtukar, ano ka man ka-skillful sa pagkanta, kinanuupdan sa insakto nga karakter, palpakan na ito na Ginoo. Kaya kung wala ang insakto nga karakter, kaangay kasi ng mga celebrities dira, kaangay kasi ng mga artista na nga nag-perform, gadiin, ang skill sa pagkanta, ang skill sa pagtukar, gintutukan, pero imo makita ang karakter wala. Diin ang asin. Nano natabo sa asin. Grabe na to akong gibasa ang dokumentary. Grabe na to. Diin sila. Naglalapta sila. Bisan anon sila tipon kaangay sa Beatles. Hindi na sila mag-impunanay. Ano ang diferensya? Ang ila abilidad sa pagkuskos, ang ila abilidad sa pagkata, ang nakapatbungkag sa ila, ang ila kinaiyang nga hindi amo. Palpakan na to na Ginoo. Ulit na. It means that he does not live according to the sinful nature, but according to the Spirit. Amo na pinagkataon. Amo na pinagkataon. Utod kag-abyan, bisan pirdi ka pas debate. Bisan rin mo kakapadaog sina nag-engganyo sa imo dira. Bisan rin kakapadaog sa bersikulohay. Pero kung makita nila nga ang ila kabuhi nga way nagbago, nakita nila nga nagbago ka. All the arguments will ended. Hindi nila mapanghiwala ni. Kay budlay bag-uhon ang tao kung wala siya kay Kristo Jesus. Palpakan na ito na Ginoo. Ano ang hambal dere? Roma Kapitulo, ang kabuhi sa Espiritu Santo karon ang mga ara kay Kristo hindi na pagasilutan sa Diyos. Versikulo 4. Ginhimo niya ni agud ang gipatuman sang kasuguan matuman sa aton nga wala magakabuhi suno sa luyag sang aton tawhanon nga kinagwali kundi suno sa luyag sang Espiritu Santo. Palpakan na to. Kamra na. Balikon mo na ito pagbasa. Ginhimo niya ini agud ang gipatuman sang kasuguan matuman sang aton sa aton nga wala na nagakabuhi suno sa luyag sang tawhanon nga kinaugali kundi suno sa luyag sang Espiritu. Muna makauturan nga everything is complete in Christ. Mayroon pa? It means no to ungodliness. Sa una no, imo makita iya nga yes ka sa ungodliness. Dayon mo makita ya worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Anong hambal sa Titus, Kapitulo 2, versikulo 12? Paskugunta. Kag ina nga bugay, nagatudlo sa aton, nga dapat isikway na ang pagkabuhi nga hindi Diyos nun, kag ang mga kalibutanon nga mga kailibgon. Dapat magkabuhi kita diri sa sining nga kalibutan. Anong hambal diri? Makahibalo magtimbang-timbang kung diin ang hustok o kung hindi. Kag dapat matarong kag Diyos nun ang aton ginahimo. What a wonderful revelation. Si Martin Luther, iya gin-reject ang principle sa pag-obserbar sa Holy Communion because of the word transubstantiation. Ano nang transubstantiation? Nagapati ang tradisyonal nga religion nga sa mapangamuyuan, mauper ni, mapaasuhan ni sa insinso. Diba? May pagpaaso sa si insinso. Kag may paghalad sa tinapay kag sa kupa. It will literally transform into the real body and blood of Christ.
And Martin Luther rejected that interpretation. Amo na nga, waay ginatugutan ang kongregasyon sa pagpainom sa kupa. Tungod kay imo makita iya, basi mablaspheme ang lamisa sa Ginoo. Muna ang gainom ang officiating minister lang. Pero ang hambal sa Ginoo gid, kaon kamo, inom kamo sini. Ano ang gituog buot ipangop ni Martin Luther of rejecting this principle of transubstantiation? Tungod kay gapati si Martin Luther nga ining tinapay karon kag kupa nga ara ang gituog bino nga nagsimbolo sa iya dugo, simbol ni, emblems ni, nga madumduman mo, nga may isa nga napatay gilubong kag nabanhaw para sa imo. Madumduman mo, without shedding of blood, there is no remission of sin. Pero ari ang pinakatahong sa kay Martin Luther nga interpretation, nga kita nag-upod nga sa panahon nga mag-uyat ka sa kupa, mag-uyat ka sa tinapay, siguro hagid nga si Kristo Jesus ara na sa imo tagipusoon. Ara na sa imo hunahuna. Ara na sa imo balatyagon. Ara na sa imo espirituhanon nga kahimtangan. Na, number 1, it is a nourishment. Nga, ang imo gidawat nga Kristo Jesus is the bread of life. Palakpakan na ito na Ginoo. Ang imo pagaimnon nga simbolo, amo ni ang simbolo sa karniro nga diin ginpatay dito sa Ehipto, kag dayon ang dugo ginpalhit sa mga lintels and doorposts, kag dayon imo makita iya nagsiling ang Ginoo nga din waay sing magsulod nga anghel sa kamatayon kung makita nila ang dugo dira sa inyo mga doorposts and lintels. Nagpaintindi ang gisimboluhan sa imo gitawag gininom, hindi lang kay ginpatawad ang imo sala paagi sa pag-ula sa dugo, kundi it is a divine protection. Nga diin, ang Ginoo obligado sa pagprotect sa imo sa katalagman sa kamot ni Satanas, katalagman sa judgment, katalagman sa sala, katalagman sa mga kadisgrasyahan. Amo na nga imo makita iya, gapangamuyo ta pirmi, Ginoo tabuni kami sa imo hamili nga dugo, tungod kay ang dugo niya can able to protect us from any danger and harm sa sini nga kalibutan. Amo nang siyado kaklaro. Yes. Gusto sa Ginoo nga sa magauyat ka, gipauyat ka simbolo. Agud maintindihan mo ang espirituhanon nga unod. Anong hambal ni Apostle Paul? One of the brilliant apostle of the New Testament. Hindi ang espirituhanon ang nag-una, kundi ang tawhanon, ang natural. Agud maintindihan mo ang espiritual. Amo na nga sa magauyat ka sa tinapay, magauyat ka sa kupa, ako lang ikuan sa imo. Nga pause for a while, singga na ang Ginoo. Maluoy ka. Matapik ko sa imo. Muuyat ko sa imo. Hindi sa tawhanon na kon nga kamot. Hindi sa tawhanon na kon nga pag-uyat, kundi gusto ko nga mangin-ari ka sa akong tagipuso. Gusto ko nga ari ka sa akong hunahuna. Gusto ka mangin-ari sa akong konsyensya. Gusto ko nga mangin-ari ka sa akong intuisyon. Gusto ko mangin-ari ka sa sulod na kon. Kag ining akong pagkaon sa tinapay. Gusto ko ipakita
na kung ang tinapay makapabaskog ni sa akon lawas, ini nga tinapay makapabaskog sa akon kalag, makabaskog sa akon espirituhan nun na kaimtangan. Kung ining gitawag dugo, amuning gitawag ya pamaagi nga napatawad ang akong sala to kay ginula mo ang imo dugo sa cross, simbolo ni magainom ko sini pamatuod nga diin sa akon paghinulsol sa akon kasalang gindawat mo kag dayon ginkambyuhan mo sing kapatawaran ang akon mga kasalanan. Let us bow our head. Makighambal ta sa Ginoo. Himuon ta ni nga Domingo nga diin. Dumdumon ta siya. Nga nagakadto ka sa lulumngan sa imo ginikanan. Nagakadto ka sa lulumngan sa imo mahal sa kabuhi. Ano ang purpose? Hindi na nimo sila maistorya. Hindi na sila kabati. Ang purpose nga ara ka sa lulumngan sa imo mga mahal sa kabuhi. Sa word nga pagdumdum. Kag dayon labaw pa ni. Kung magkadto ka sa sementeryo pagduaw sa imo mahal sa kabuhi, hindi na sila kabatyag sa imo ihambal. Bisan magsinggitan ka pa. Pero karon ang imo gidumdum buhi ni siya. Palakpakan nato ng Ginoo. Kabati ni siya. Ebidensya sina nga nasabat ang imo pagpangamuyo. Nagpaiti ka pamati ni siya sa imo pagpangamuyo. Amo na kung nagapamati siya, ayuha pagpakighambal siya. Singgana siya nga Ginoo. Salamat nga diin. Bag-o gali ko nga tinuga. To kinagtapi ko sa imo. May bag-o gali ko nga principle. May bag-o gali ko nga motives. May bag-o gali ko nga purpose. Kag i-work out ko ni nga purpose, principle kag motive, samtang nag-aalagad ko sa imo. Hindi ko gusto Ginoo nga ini nga purpose maalang-alang sa pagtuman sa hindi pa ko nimo kuhaon. Gusto ko nga sa kuhaon ko nimo makumpleto ni nga malipay ka sa assignment kag purpose nga imo ginhatag sa akon. Magapalapit tanan dira sa Ginoo sa mga naghandom sa pag-ambit sa sining tinapay kag kupa.